Okay, i-push na natin tong huling K, which is katanungan. May isang katanungan tayong ibibigay sa ating tatlong manggagawa. At heto ang katanungan na sasagutin ninyo. Makinig ng mabuti. O, tingnan natin kung lalabas ang opinion ng isang totoong breadwinner na call center agent sa katanungang ito. Bilang isang breadwinner na call center agent, ano ang mas mahirap harapin? Yung mga issues ng customer o mga issues ng pamilya mo? Oh, titingnan natin yung puso talaga ng breadwinner na call center agent dito. Bilang isang breadwinner na call center agent, ano ang mas mahirap harapin? Yung mga issues ng customer o mga issues ng pamilya mo? Number one. Yes, breadwinner number As for one. me, ang mas mahirap po harapin is ang issues ng pamilya mo. Because first of all, I believe in professionalism. You do not bring the problems at home to work po. So, for me, what happens at work stays at work, but what happens at home, you can still bring the emotions to work and everything that you feel. So, therefore, for me, mas mahirap po talaga yung sa issues ng pamilya. Totoo yun. Ganda naman ang sagot. Ang hirap nun, no? Yung problema talaga ng bahay ninyo, mabibit-bit mo kahit lumabas ka na. Hindi mo siya, hindi madaling iwanan. Madali lang sabihin na, iwan mo yan dyan. Pero nabibit-bit talaga. Naramdaman ko yun. Hindi mo matatago yung tunay na emosyon. Naramdaman Yung ko yun. pinagdaraanan. So, one na tayo. Di ba? Ba't kailangan ito entry? Kailangan mo sila. Dapat tinatawin mo rin. Huwag kayong Diba? mag-aaway. Dapat diplomasya tayo rito. Hindi, dapat kasi tatanungin mo rin yung 2 at saka 3. Hindi lang po pwede number 1 lang. Ba't hindi natin pag-usapan na Sige, tatanungin ko rin yung 2 at saka 3, ha? Pasensya ka na yun kung nagtaas ang boses ko. Ako din, gusto ko mag-apologize sa'yo. Wala na yun. It's the hormones. So, Sige, mainit lang kasi. pasensya ka na, ha? Pasensya rin. Buti na lang. Sige, pakitanong na si 2. Ganda yan. Yung Okay. kalmado kayo. Tanungin ko na. Yes, please. Ano sagot mo? Oy, bakit? Pabayaan Anong mo mas lang. mahirap? Anong mas mahirap harapin? Yung mga issues ng customer o mga issues ng pamilya mo? For me, parehas po silang mahirap. Pero kung susumahin po natin, mas mahirap po ang issue ng pamilya. Kasi mas personal po sa akin ang pamilya. Kasi pag sa work naman po, kaya ko pong paghiwalayin yung personal ko tsaka yung work ko. Sa family po kasi, hindi ko po kaya na makita na mas nadadown po yung mama ko, yung mga kapatid ko. Kung kaya po, ako na lang po yung sasalo. Sa work ko naman po kasi, kaya ko po siyang i-build up sa sarili ko. And kaya ko pong mag-isip mas malala po kaysa sa work ko po. Pwede pong magpalipat-lipat. Wala naman po kasing permanent. Pero yung family is permanent po. Yeah, totoo din. Galing sumagot din. Totoo. At saka sa call center, di ba, pag nag-e-escalate na yung problema, pwede mong ipasa sa superior mo. Yeah. Ipapasa mo sa ibang department o pag hindi mo na-solve, di ba, Pero yung problema sa pamilya, lalo na kung ikaw ang pumapasan, hindi mo maipasa sa iba. Naramdaman ko din. 2 tayo. Oh, bakit 2? Di ba tatanungin 3? Tinanong mo yung 1, tinanong mo yung 2. Paano yung 3? Bakit kailangan OA tayo? Alam mo kung bakit? Tapos ayaw pa tugtugin yung kanta. Kasi- hindi ka talaga yung makahinto. Dinire-diretso mo lang yung Kasi wala pa yung music. Kasi hindi pinatugtog. Gusto ko yun. Hintay din. Nung nawalan siya ng choice, hindi ituloy yung emosyon niya. Pa-high blood na ako. Alam mo, hinihintay ko lang pumutok yung ugat eh. Hinihintay ko pumutok yung ugat niya sa leeg eh. Gusto ko yun. Wala siya nagawa kundi magpaka-OA na lang kasi wala I love it. Dito tayo kay number 3. Ganon din ang katanungan ko para sa'yo. Kung ikaw nga ang hinahanap naming breadwinner na call center agent, ano ang mas mahirap harapin? Yung mga issues ng customer o mga issues ng pamilya mo? Siguro po dahil narinig na natin yung mga sagot nila, you can say that pwedeng i-copy at paste ko lang yung sagot nila. Pero sincerely, both. Pero mas mahirap dibdibin o dalhin yung problema ng pamilya. Kasi pag pamilya na yung pinag-uusapan, kahit gaano ka kasaya kasama ang pamilya, nasa trabaho ka, kahit sino ang puntahan mo, saan ka mapunta, pag pamilya na yung sinasabi, parang mahirap na siya dalhin. It's like, halimbawa po, sa call center, kapag may tumawag na galit na customer, tas minura ka, tas naranasan mo yun sa bahay. So, kung kunyari, baguhan ka, o kung kahit matagal ka na, may epekto pa rin sa'yo. Kasi kapag pamilya na, habang buhay na yun nandun,
maging maayos man o hindi habang buhay na siya nakatatak. Maraming salamat. Totoo din yung sinabi niya. Di ba yung mga irate customer, di ba minsan nagmumura? Pero pag minura sila ng customer, alam nila kung paano nila harapin. Pero pag minura ka na ng kapamilya mo, hindi mo alam kung paano mo yun tatanggapin. Iba yung pain nun eh. 3 tayo. Oo, 3 na. 3 naman talaga sila eh. Ang ganda Three na ng sinabi tayo. ng 3. Di ba? Ang ganda ng sinabi. Sa 3 tayo. Oo, uy, Kayo? 3 tayo. 3 tayo. Catherine, sa palagay mo, Trina po. Oh, nakiba! Convince Nakiba si si Catherine. Catherine! bakit mo nasabi yung 3? Kasi napakalalim ng sagot niya. Oh, Hindi mahugot ng Naiyak ka ba sa bonggang-bongga. sagot niya? Talagang pinaghuhugutan. Oh. Sa palagay nyo, yun, sa palagay mo, 1, 2, or 3? 3-3 talaga kami. Kasi simula pa lang, 3 na yung pinili Bakit? namin. Eh. Kayong 3? Oo, 3 kayo. Kaya kayong 3 talaga. kami. Si number 3 yung tingin namin. yun eh. Sige. Number 3 kami. Dahil, Number 3. dahil, anong Yun nga yung sinabi niya, mas mahirap talagang dalhin yung galing sa pamilya na problema. At saka pwede nyo kainin yung mga tinapay. Bigyan nyo naman tong ano. Oo, bigyan niyo si Catherine. Mga bisita ng Don Bill, yan nakakahiya. Oh, 4 yan ha, 250 yan. Wala, libre lang. Libre! Si Donnie nang magbabayad niyan. Okay. Ang gaganda ng mga sinabi nila. Anong naramdaman ninyo sa mga sinambit nilang kasagutan dun sa katanungan ko? Hindi, ako nakikita ko lahat sila magaling mag-communicate. Feeling ko karamihan sa mga Pinoy-Pinay, di ba? Kaya maraming call centers din na Filipino. Ang galing nila magbanggit ng kung ano gusto lang sabihin. And siguro Filipinos yung are accent really good nila. conversationalists. Very, very good conversationalist. Kaya mas mahirap ngayon kasi narinig na natin eh. Pero ako 3 pa rin ako. 3. Ikaw, Bel. Lahat ng sinabi nila, totoo yun. Pero for me, 3 yung naramdaman kong siya yung call center. Tsaka may example, di ba? Yes, and Yung siya lang yung mura ng nagsabi ano. ng call center sa kanilang tatlo when they were telling us about their lives. Pero ang ganda nung sinabi nung two. Hindi Yes. mo ba ipasa Yung yung, mama ano? niya. Eh, maganda O rin yung naman. maganda rin ang sinabi. Actually, maganda rin naman talaga. Magtuka. Ay, ginulo. Ginulo. Mahirap. Kasi Mahirap. lahat sila magaling mag-communicate tsaka True. mag-converse eh. Nahirapan sila. Oo. Pagkatapos ng 3 rounds, alamin naman natin ang pulso ng Madlang People. Go, Jackie and Sean! Thank you, Sir Augie! Madlang people! Choice mo, show mo! Oh, yan ay kasi na yung Madlang people! Ito ba ay number 1, 2, or 3? Alam mo, Shani, marami-rami yung 3 dito sa taas. Oo, Kumausap nga. tayo ng isa dito. Eto, sige, te. iwinawagayway niya. Kumakaway. Hi, kuya. Sige, halika po dito. Kumakaway Hello! ka pa. Ay, wow! Ganda ng outfit. Hello po, ano po? I love it. Yeah! Taas ng energy. I love it daw, sabi ni Ate. Ang ganda ng outfit. Nakakatuwa na hanggang ngayon nakakakita pa rin tayo ng XB Jensen member. XB Jensa! Ganda, I love it. Ang ganda. Ano po ba pangalan nila, kuya? Matthew po. Matthew po. Kuya Matthew, taga saan ka po? From Antipolo City! Pangalan mo? Ano pangalan mo? Matthew! Matthew ka din. Matthew Shea! Kaya nga, si Matthew din siya. May kakilala kasi akong Matthew eh. Kaya Matthew din siya. Si Matthew Mendoza. Sikat na artista yun ng 90s. Okay. O, kababayan mo pala to, Ate Yes, Jackie. Antipolo represent. Ano pong score? Ay, ano pong napili nyo? Number 1 po. Number one. Bakit? Sa tingin mo siya yung breadwinner na call center agent? Bakit? Hindi po sa tingin. Nararamdaman ko po talaga. Ay. Bakit pakiramdam mo si number 1 ang breadwinner call center Kasi agent? po, sa lahat ng mga sumagot, siya lang po yung number 1 na nag-English. number 1 na nag-English. Dun sa tanong, English siya sumagot. So, feeling mo, sanay na sanay. Opo. Kasi isa po yun sa standard ng call center, di po. Standard. Ikaw ba nag-call center agent ka rin ba? Hindi. Okay. Bakit naman siya? Sample, kuya. O, maraming Thank you so salamat, Kuya much. Matthew, Thank you po. Back to you guys! Thank you, Matthew. Napaka-expressive ni Matthew. Maganda yung pinapasample pa nila Jackie Chan eh, di ba? Sample, siguro may wala na oras. O sige, thank you, Kuya Matthew. Nakita rin si Trina. Don, sa pagkakataong ito, kailangan nyo nang pumili
Kung sino sa tatlo ang final answer ninyong breadwinner na call center agent. Ang hinahanap talaga natin ay breadwinner na call center agent. Isulat nyo na ang sagot ninyo dyan. Kaya mo na yan. Ay, ang hirap. Pipiliin niyo Totoo ba si naman, number kasi- one? Pag call center, babasihan mo kung paano magsalita eh. Oo. Eh lahat naman sila magaling Any of them magsalita. can pass eh. Any of them can pass. Sa Kilatis, ang pinili nila si number 3. Sa Kilo, si number 3. Sa Katanungan, si number 3 din. Oo. Pero magbago kaya yan? Pero sa pagsasalita, sa emosyon ay pinapakita, meron ding punto para maramdaman mo kung sino talaga ang breadwinner dyan. Totoo. Feeling ko lahat naman dyan, breadwinner. Pero hindi lahat call center agent. Tama. Pwede din naman yon. So, babangkitin ko na ba? Kailangan Ay, mo ito nang na. sabihin sa amin kung sino ang pinili mo. Sino ba sa tatlong yan ang totoong breadwinner na call center agent? 1, 2, or 3? And the breadwinner na call center agent is... Number 3! Number 3 ang pinanindigan ni Donnie at ni Belle. Si number 3 nga kaya ang hinahanap nating breadwinner na call center agent. Alamin natin yan sa pagbabalik ng our show. Our time! It's showtime! Nagbabalik ang... It's showtime! At matapos nga ang tatlong rounds, ang final answer ng Don Bell na breadwinner na call center agent ay si number 3. So eto na, kikilalanin na natin ang bayani ng kanilang pamilya. Si 1, si 2, o talaga bang si 3 na pinili ng Don Bell ang totoong breadwinner na call center agent? Sino kaya ang maliliwanagan? Okay. And the breadwinner na call center agent is... Number... Two! Si number 2! Napatiri kayo! Sino ba nagtaas sa number 2? Oh! Ang dami rin nagtaas sa number 2! Pero di ba 2 or 3 ka din? Oh, 2 or 3. Si Bell sinasabi niya sana 2, di ba? Para 2 or 3. Pero sa Madlang People, marami rin bumalimbing ah. Oo. Hindi ko nila yung... Sorry, mali ang inyong sagot dahil the breadwinner na call center agent is number 2. Oh, siya pala talaga. Pero huwag kang mag-alala, Catherine, ang ating madlang partner, makakatanggap ka pa rin ng 5,000 pesos. Grabe, walang talo pala si Catherine. Bilang breadwinner din naman si Catherine. Oo, may 5K siya. Congrats. Pero ngayon naman, kilalanin muna natin ang mga non-breadwinners natin ngayong araw. At unahin na natin si Trisha. Trisha, ano talagang trabaho mo? Ako po isang school admin and pro player po. School admin and Pro player po. pro player na... FPS po. Valorant. Oh, ano yun? Ano yun? Parang shooting game. Shooting game na... Video game. Video Online. game. Online. Okay. Video games. So yun. Si number 3, si Maria Sanchez. Ano naman ang trabaho mo, Maria? Pala yun, kala ko Mark. Anong trabaho Freelance mo, Maria? host and performer po. Freelance. Nag-host siya tapos libreng lunch. Ang free lunch host. Wala siyang manager. Ang husay mo, number 3 at saka number 1 in fairness, palakpakan naman natin sila. Magaling. Tatanso nila tayo, akala natin sila ang totoong breadwinner na call center agent. Maraming salamat sa inyong dalawa. Thank you po. Pero ito, madlang people, the breadwinner is number 2. Kausapin Yan, natin si siya. Ana Marisa de Mesa. Halika, kausapin natin siya at magbigay-pugay tayo sa ating
Yeah. kapusong breadwinner na call center agent. So, saan ka na call center? Si Ana Marisa de Mesa. Saan ka call center agent? Pwede pong sabihin yung... Baka pwede sa trabaho, wag na. Di ba pwede? Pwede ba sa inyo Hindi ko po sabihin? sure. Teka, tatanong ko lang sa boss mo. Oo, boss, yung boss, baka hindi- pwede ho ba Hindi sabihin? pwede. So, ilang taon ka? Gano'n ka nakatagal na call center agent? Kung susumahin po, 5 years na po. 5 years na. 5 years. Okay. So, paano ka naging breadwinner ng inyong pamilya? Nagsimula po nung pandemic, student pa lang po ako ng senior high school. Then, nag-service crew po ako. Then, sa umaga po, service crew. Sa gabi po, call center agent na po ako. Then, nagtuloy-tuloy na po ako ng call center agent na lang. Contractual lang po kasi ako dun sa service crew po eh. Then, pagka-graduate ko po ng senior high school, yun po, tinuloy-tuloy ko na po yung... Hindi po siya hopping, yung call center hopping na sinasabi po nila na palipat-lipat. Oo. Meron po akong clearance, sinusoli ko po yung mga headset, ganun po. Kasi hindi po ako nag-aawol. Maganda po yung may record Matagal, ka. dun sa kumpanya mo ngayon, matagal-tagal ka na rin dyan? Medyo po, opo. Paano napunta sa'yo o naiatang sa'yo yung pagiging breadwinner? Pang-ilan ka ba sa magkakapatid? Fourth po ako sa 6 na magkakapatid. 6 na magkakapatid, Apo. pang-4 ka. Bakit sa'yo naiatang Actually, ang obligasyon na maging breadwinner? yung second eldest sister ko po talaga, siya po talaga yung unang breadwinner po sa family namin noon. Kaya lang po napagod na siya. So, kailangan po na Nagkaroon siya ibigay. ng pamilya? Meron na rin po. Ayun. Yun kasi, di ba yung breadwinner pag nagkakaroon ng sariling pamilya, kailangan niya nang tutukan yung sarili niyang pamilya. Kaya kailangan maipasa yun dun sa kapatid. kung sinong available. Pero Nasaan bakit, ang Yes. kasi pang-apat ka Apo. kamon, may pangatlo pa. Meron po. Bakit sa'yo agad napunta? Yung pangatlo po namin, ano po siya, at outgoer. Hindi po siya nag-stay sa bahay. Talagang adventurous po siya. Recently lang po, kakapanganak niya po sa third child niya. Opo. Hindi na po namin May siya. pamilya si... Opo, may family. Hindi na sapo. Yung, correct. pero bakit nasa mga kapatid? Anong nangyari sa iyong mga magulang na dapat nagpo-provide para sa inyo? Yung father ko po ay wala na po siya. Then, sa totoo po, hindi po pare-parehas yung father po namin. Opo. Bale, sabihin na po na, anak po ako sa labas kasi. So, yung father ko po, nakita ko po siya nung bata ako. Pinapakita ko lang yung mga stars ko, mga medals ko sa kanya. Pero nung pumanaw na po siya, wala na po akong contact din sa family niya. Kaya po yun, nalaman ko na lang po. Yung nanay mo naman? Nung 2016 po, way back, kasi nagpa-pageant po kasi ako noon. Nagpa-pageant po ako. Mahilig po ako mag-contest, sumali sa dance, ganyan po. Tapos, na-stroke po siya. One time, na-stroke po siya sa pagod. Then, 4 strokes na pala po yung nangyari sa kanya. Kailangan namin siya bantayan sa ospital. Ganun po. 2016 po yun. 2017, nagka-lupus naman po yung panganay namin na ate. Lupus nephritis, kidney failure po siya. Ano po yun, 4th year high school pa lang po ako noon. Wala pong magbabantay doon sa mga kapatid ko. Kasi yung outgoer ko po na ate, wala po sa bahay. Yung pangalawa po namin na ate, siya po yung nagwo-work. Yung panganay po, siya po yung may sakit. Yun po yung nangyari nun. Kaya kailangan tumulong ka sa pamilya mo kasi kung hindi, wala po kayong makakain. Walang magbabantay, tsaka walang mag-aalaga. Kusa mong kinuha itong obligasyon na ito? Na naramdaman mo na, ako na, kailangan kong tumayo, kailangan kong magkusa. Dahil kung hindi, magtutuloy-tuloy ang paglubog ng pamilyang ito. Dahil yung nanay mo, gustuhin niya man, hindi niya nakakayanin dahil siya may karamdaman. Ang tatay mo ay wala na. Yung panganay mo na aasahan mo sana, nagkaroon din ng karamdaman na malala. At bukod doon, meron pa siyang, may special child kang kapatid. Meron po. Nandito siya. Opo. At saka yung isa mong kapatid. Ay, ayun po sila, yung naka-pink po tsaka red. Nagtatakip po ng mukha. Nahiya po. Hi. So, sino-sino ang ilan ang itinataguyod mo na family member? Nanay mo, ikaw, sino pa? Siya po, si Aliyah tsaka si Felicity, Maymay. Hi po. Hello. So, pang-ilan kang kapatid? Pang-anim po. Bunso Nag-aaral ka ngayon? Opo. Tapos, tinutustusan ni Ana ang iyong pag-aaral? Opo. Nakikita mo naman yung ginagawa niya para sa'yo? Opo. Nag-uusap ba kayo ng ate mo? Opo. Anong mga pag-uusapan niyo minsan? Pag kaming dalawa po sa bahay na iiwan, nagkaka-heart to heart talk po kami minsan. Tapos, nag-open-open po kami sa isa't isa. Tapos,
kung sinasabi po namin sa isa't isa yung kung ano po yung nararamdaman namin, na ano po, na nahirapan po kaming, yung minsan po, yung may gusto po kaming sabihin sa isa't isa, pero nahihiya po kami sa, ano, kahit sa family members po namin. Magkaharap ka. Pero minsan ba nagsasabi sa'yo na pagod na siya? Gusto niya na sumuko sa buhay? Ganun? Opo. Ako po yung takbuhan, parang comfort po ng mga ate ko. Paano mo sila, paano pinalalakas ang loob ng mga kapatid mo pag nangihina sila? Nakikinig lang po ako sa kanila. Malaking bagay. Kasi Sobra. hindi Tapos may naman sa lahat- nalalabas nila. Yes. Hindi kasi sa lahat ng pagkakataon kailangan may sabihin ka o gawin. Yung nandoon ka lang para makinig at makapaglabas sila ng damdamin, napakalaking bagay yun. Not all the time kailangan may gawin ka. You just have to be present to listen. Hinga lang. Oo. Ano yung mga pinagtatrabahuhan mo para ma-provide sa family? Pinagtatrabahoan ko po, unang-una po yung rent po namin sa apartment, sa bahay po namin. Actually po, Magkano rent nyo sa apartment? ngayon, mahal na po kasi sa Cavite. Dati po, ang rent lang po namin 6K. Nung lumipat po kami, 7.5 na po siya. Okay. Ano Kaya pa? mataas po. Yun po, bills, gamot, tubig, lahat po Bills? talaga. Bills. opo. Bills. Bills. Kala ko bills. Pork and bills? Pagkain po. Pagkain, sagot mo Opo. din. Wala po kasi kaming ref. Kaya po ang nangyayari, ako po yung nagmamalengke, tsaka ako na rin po nagluluto para hindi po masayang. Bakit walang ref? Dahil walang ref kasi hindi nakabili o kasi may natatanong ko, bakit wala po kayong ref? Ang sagot niyo, wala naman kaming ilalagay. Yeah. Yung iba naman, ba't wala kayong ref? Wala kaming pambili. Ikaw, anong dahilan? Ba't wala kayong ref? Wala pong budget, pero kailangan marami pong ilagay. Ano pa? Lahat po talaga as in internet, kasi kailangan po niya sa online class. Gamot ng nanay mo. Opo. Lahat tubig. Pang tuition niya. May government voucher po. Okay. Kaya nakakalimutan Malaking po bagay kami. din yung government Malaking tulong voucher. yun. Pangbaon at saka mga Opo, requirements. baon po requirements. Napapagod ka? Opo eh. Pero sila yung motivation ko araw-araw. Kasi panggabi po yun. Oo. Actually, sorry po, emotional ako. Hindi, we understand. Kasi yun nga po. Yung mga ate ko po, medyo may pagka-toxic po sila. Sorry po. Hindi ko po inu-spot yung sa kanila, pero siguro nandito na rin ako para manawagan na wag po tayo maging toxic sa mga kapatid nating maliliit. Wag po nating iasa sa kanila yung responsibilidad na dapat nasa atin kasi tayo yung mas matanda. Tayo yung mas malakas kaysa sa mga bata nating kapatid. May mga pangarap po sila na hindi nila matuloy kasi sila yung nagtuloy para sa atin. Ang nangyari po kasi nun, ito po si Felicity, si Aliyah, si Mama. Nandun po sila nakatira sa apartment nila ate, yung panganay ko po. Pinalayas po sila dun. Nilabas po lahat ng gamit nila. Then nagte-training pa po ako nun sa work. Hindi ko po alam kung paano mangyayari kasi napakaliit po ng sahod ko nun. Ayun po. Kinuha ko na lang po sila. Kahit nagsisiksikan po kami parang sardinas. Ana, alam mo, mahalaga din na inaalagaan mo yung sarili mo. Paano mo ba inaalagaan yung sarili mo kahit pagod ka na? Hindi ko po alam. Siguro, tubig lang ako ng tubig. Bawal nga po sa akin kape. Yun po yung struggle ko po. Bawal ako ng kape. Tsaka napupuyat ka kasi yung duty mo ang hirap. Opo. Sobra po. Actually, ang hirap sagutin nun. Oo. Sa dami ng obligasyon mo, tapos kakapiranggot ang kakayahan mo, paano mo paaalagaan ang sarili mo? Di ba? Ang dali rin sabihin, uy, dapat alagaan mo yung sarili mo. Totoo. Pero hindi ko alam kung paano yan sinasagot ng mga breadwinners. Yung tanong na paano pa nila naaalagaan ang sarili Kasi yun nila. yung pinaka-ultimate sacrifice nila eh. Yung sarili nila. Inuhuli Yun nila yung talaga sarili nila eh. Kaya, di ba, parang maiisip mo talaga, pag tatanungin mo nga ang breadwinner, yun ang laging sinasabi. Hindi nila alam. Pero yun yung pinakamahalaga. Hindi nila, nakakalimutan na nila kung paano alagaan ang sarili para sa pamilya. Kaya, yung pamilyang inaalagaan, dapat kayo ang mag-alaga dun sa nag-aalaga sa inyo. Yes. Paano natin sila inaalagaan? Paano natin sila kinakausap? Paano natin pinapahalagahan ang ginagawa nila sa atin? Paano natin napapangiti o napapasaya man lang yung mga breadwinner sa pamilya natin pagod na pag-uuwi?
Yung parang ano lang, yung pag-uwi, asikasuhin lang. Simpleng, bigyan ng pagkain, oo. di ba? Yun, yung ginagawa ni Felicity, yung simpleng pakikinig. Hindi yun simple, malaking bagay yun para kay Ana Maria na pinakikinggan Sino si Ana siya. Maria? Si Ana Maria. Si Ana Maria na pinakikinggan siya ni Ana Marisa. Felicity. Ibang breadwinner na pala yun. Si Ana Maria. Malaking bagay yun, ha? Oo. Yung pagbibigay mo ng panahon para sa kanila, napakalaking bagay nun. Pero, yun nga, hindi masama na minsan, teka lang, ako naman muna. Kahit sandali lang. Hindi masama yun. may It's mag-alaga not being din sa selfish, it's being self-full. Okay. Hindi masama yun. Okay po. Oo.